para makibalita ho tayo. Sir Gremil, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning po, sir. Hello po, sir. Ma'am, Ayan. good morning. Opo. Sir, as we speak, kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon at nasaan po kayo exactly? Sa ngayon, sir, nasa Legazpi City po kami sa station po namin. Mhm. And sa ngayon, sir, doon sa situation po natin, lalo dyan southwest side po ng Mayon, ay patuloy po yung ginagawa po nating mga response efforts together with different agencies po. Opo, pero ang sabi po ng mayor kanina na nakausap natin, humupa na po ba yung usok, yung abo? Well, technically, wala na, sir, yung feed. Opo, napuputol. Parang kumbaga wala na yung, di ba yung mga video nga na, Pag-aalboroto. wala na yung pag-alboroto. Hindi na ganun yung usok, Oo. mga kasama, sa mga oras na ito. Yan kasi ay netong nangyari ito kahapon. Oo, Kahapon po ito, biglaan. mga kasama. Biglaan, ano? At still, nasa alert level 3. Ang Mayon. Ang Mayon, mga kasama. Ang sabi nga ni FIVOX Director Bacolcol, effusive eruption daw yung tawag. Effusive. Hindi, kumbaga, pumutok pero hindi yung alam mo yung hindi yung parang sobrang lakas. Sobrang Oo, lakas. sobrang lakas. Ang mas binuga niya yung abo. Abo. Oo, hindi yung talagang kumbaga naggangalit na apoy at asupre. Oo, at lava, di ba? Nandito na ulit. Ayun na. Si Ginoong Gremil Alexis Das. Good morning po ulit, Morning sir. po ulit. Yes po. Opo. Bale, yung nangyari po kasi nung Sabado after nung Ashfall event ay nagbalik na rin naman sa dating sitwasyon si Mayon sa pre-May 2, 2026 na levels po niya. Kaya po ngayon yung mga traces na amount ng ashfall po yung mga kinoconsider po natin na maklear po agad-agad within the day. Opo. Ilan po yung mga apektado nating mga kababayan at ano po mga barangay, mga lalawigan ang pinakalubos na naapektuhan, Sir Gremil? Sa mga heavily affected po natin, nandyan yung for the incident po ng May 2 ay si Ginobatan po. And we also have other LGUs na nakapag-report ng traces of ashfall like Tamalig, Ligao City, and UAS. And ito po, nasa 30,522 families or 102,406 persons po yung affected population po natin. And ang nasa loob po ng evacuation centers ay nasa 1,438 families or 5,440 persons. Pero ito pong mga nasa 1,100 na families po dyan, ayan po yung dati na pong nag-evacuate since January 2026 na malapit po sa 6-kilometer permanent danger zone. Nadagdagan lang po ito ng humigit kumulang na 200 na pamilya simula po noong May 2, 2026 from Kamalig and Ginobatan due to the ashfall event po. So yung additional 200 po, makakauwi na ho ba sila ngayong araw? Nakadepende po yan, sir, sa ating local government units ng Kamalig at Ginobatan kung safe na po ba silang makauwi since meron pa pong mga additional na clearing operations dun po sa mga upland barangays po. Opo. Sir, hindi po ba nagkaroon ng babala, naglabas ng babala ang ating OCD doon sa ating mga kababayan dahil nga dito sa nangyaring effusive, partner, effusive na eruption nito nga pong si Bulkang Mayon. Nang sa ganun, hindi po ganun kadami yung mga naapektuhan nating mga kababayan, Sir Gremil? From time and time, nagbibigay naman po tayo ng babala. Every now and then, vibrate yung mga cellphones po dito sa Albay. Lalo na kung meron tayong mga incidents, not just for any eruption, but also for lava dome collapses. Na yun po yung naging cause ng May 2, 2026. Nag-collapse po kasi yung lava dome dyan po sa Miisi Gali at natulak niya rin yung mga deposits pababa. Kaya grabe po yung ashfall na nag-generate po nitong lava dome collapse. Okay, nung nagkaroon po ng, ano ho ba yung parang madaling explanation po dun sa lava dome collapse? Kasi po ang nangyayari niyan, sir, ay since nasa alert level 3 si Mayon, may mga tumataas pa rin po na lava and magma po na yan ng Mayon. And since tinutulak niya po ito pataas, ay nag-collapse po yung lava dome dyan po sa taas ng Mayon, dyan sa side ng Miisi Gali. So imagine lang po natin, di ba yung mga kamay natin kapag pinupunasan po natin yung kahit mga abo or dumi o alikabok sa mga lamesa, ay kapag nagkaroon po kasi yan siyempre ng force, ay parang nagkakaroon po yan ng alikabok na tumataas. Oo, parang kumbaga lumilipad at yun po yung nakita natin sa mga video kahapon at nung isang araw.
Yes po. Kaya po, doon din papunta sa part ng ginubatan ay dahil yung wind direction po galing sa karagatan ay papunta po doon sa part na yon ng ginubatan area. Opo. Pero sir, meron po ba kayong rekomendasyon na itaas pa sa alert level 4? Ang nagtataas po ng alert level po ay ang PHIVOX po, ma'am, hindi po si OCD. Opo. Pero yung recommendation lamang po, Sir Gremil, so far? Hindi naman po, ma'am, kasi ang PHIVOX po talaga, kasi science-based po yung approach po nila. Opo. Pag nakita po nila based sa kanilang mga data and sa analysis ng mga scientists po natin sa PHIVOX, ay sila po ang nagtataas niyan or nagbababa po. Opo, ilan nga pong kilometro yung permanent danger zone at meron hubang rekomendasyon din na palawakin pa yung haba ng kilometrong iyon? Sa ngayon ay hindi po na pag-uusapan yung pagpapalawig ng 6-kilometer permanent danger zone, pero ina-extend din naman po kasi ang danger zones based naman po sa pagpupulong ng Provincial DRM Council ng Albay. Sa ngayon po, 6-kilometer permanent danger zone, pero ina-extend po yan na tinatawag nating extended danger zone kung kailangan po. Opo. Opo. Kamusta po ang panahon natin dyan, Sir Gremil? Hindi po ba tayo mga nakakaranas sa mga pag-ulan sa mga oras na ito or hanggang netong weekend po? Ngayon po, medyo mainit po dito sa may station po namin sa Legazpi City, sa aming regional office. Pero kagabi ay medyo may malakas na pag-ulan and kahit pa paano nakakatulong po ito sa pag-flashing. Pero agad po din pong kailangan kasing igilid din po at hakutin itong mga naipon na ash kasi parang tumitigas po yan na parang sementos kapag matagal na nabilad. So kailangan po talagang maklear po talaga yan at maalis sa mga daanan. Opo. Sa inyo pong pakikipagpulong po sa Department of Agriculture, meron na hubang tulong na naka-standby para po dun sa mga magsasakang nawalan po ng kabuhayan? Based information po mula sa aming operation center, may mga naka-on-standby rin na funds naman si DA and also we're just waiting po for the official report po ng kanilang tanggapan kasi ongoing pa po yung pagsasagawa ng mga local government units ng assessment for any damages po, specifically sa mga farmlands po natin sa upland barangays and sa livestock po kung ilan yung naiulat na namatay na mga livestock po. Nabanggit mo kanina, Sir Gremil, yung tungkol po sa flashing. So sa mga, meron na po ba tayong mga ugnayan sa ating mga apektadong kababayan para yung mga walang kakayahan na magsagawa ng flashing ay makatulong po tayo sa pagsasagawa po nito, Sir Gremil? Ang coordination po namin, ma'am, ay sa local government units po. And after mismo nung Ashfall event, kahit nga po parang during, kasi naka-duty ako noon, during nung event ay nagtawag na agad kami sa DPWH at BFP. Also PNP para mapabilis po yung flashing natin. And since medyo may mga makakapal na abo pa sa ibang parts, lalo na sa upland communities, ay may mga darating din po na additional augmentation from BFP and other provinces like Sorsogon, Masbate, and even Camarines Sur para magbigay po ng tulong para hopefully within the day ay ma-clear na po talaga natin including sa upland barangay. Opo, yung pasok po ng mga estudyante, meron hubang suspension at sa inyo pong palagay, kailan po magiging normal ulit? Sa ngayon po, wala naman pong nakarating sa atin na class suspension and even work suspension for the day since tuloy-tuloy naman po yung ginagawa po nating clearing operations po. Opo. Meron po ba kayong sapat na pondo at resources, Sir Gremil, sa kasakali pa na wag naman po pero magpatuloy ang pag-alboroto ng bulkan? Yes po, definitely. Sa pakikipag-ugnayan din po sa national counterparts din po namin. Opo. Sa mga nagbabalak po na bumalik doon sa danger zone, paano po natin binabantayan itong 6-kilometer permanent danger zone, Sir Gremil? Yung nakadeploy din po tayo, ma'am, na PNP and also yung ating army personnel, lalo na po dyan sa may malapit sa 6-kilometer permanent danger zone para hindi po sila makabalik basta-basta. Opo. At saka doon sa mga face mask pala, namigay na po ba ang ating lokal na pamahalaan at ang OCD po sa ating mga affected na mga kababayan? Yes po, nagbibigay po, continuous po yung pagbibigay natin ever since January 2026 po nung start nitong ngayon alert level 3 nagbibigay na po tayo ng face mask. And nung Sabado po, during the effects ng ashfall ay nag-ikot po yung personnel ng OCD5 together with different agencies like DOH na namimigay po ng N95 face mask, surgical face mask, so maliliit pong tuwalya na pwedeng makatulong sa in case na magkaroon ulit ng major ashfall incident po.
Opo, baka meron ho kayong payo dun sa mga kababayan natin na nakatira po malapit sa bulkan na nagpaplano hong bumalik at baka meron din hong mga hindi po taga riyan sa Bicol Region na meron hong biyahe papuntang Albay ngayong araw. Baka meron ho kayong mga payo, sir. Sa lahat po ay cleared naman po ang ating mga national roads, and also sa lahat po ng nandun ng mga residente malapit sa upland barangays ay sumunod po tayo sa abiso ng ating mga local government units po. Opo, mabuhay po kayo Thank sa you OCD. so much. Mag-ingat Ingat po kayo, po. sir. Thank you very much din po. Nakausap po natin si Ginoong Gremil